Dalawang testigo ang lumutang sa Senado para inguso nga itong tinaguriang flood control king na si Curly Discaya bilang front umano ni dating House Speaker Martin Romualdez sa pagbili nito ng bahay sa isang exclusive subdivision sa Makati. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Live din mula rito sa Senado. Hannah, ano ang mga sinabi ng dalawang umano'y whistleblower? Corina, tuluyan na ngang ipinaratang na may kaugnayan si former House Speaker Martin Romualdez kay flood control figure Curly Discaya. At lumitaw nga itong dalawang whistleblower na tinawag na sina alias Joy at Maria na mga dating aid ng dating tenant ng 30 Tamarind Street sa South Forbes Park. Anila na inform daw silang naibenta na ang bahay at kailangan silang i-evict noong January 2024 pero dahil daw sa sobrang dami ng gamit, hindi sila agad makapag-comply. Humiling sila sa broker na makapag-extend kaya't binigyan sila ng panahon hanggang Pebrero. Kalaunan, nakaharap daw ng kanilang boss ang isang individual na di umano'y pinipilit silang umalis sa property ng isang kontratista at nakilala nila ito bilang si Curly Discaya. And he also mentioned to us na contractor ako dito eh. Meron din kaming deadline. And then we both asked, baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. And then after po nun... That's according to Mr. Discaya. Bilang kumpirmasyon, inutusan ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson ang dalawang whistleblower na ituro sa hearing si Discaya para patutuhanin kilala nila ito. Pero umalma kaagad si Discaya dahil hindi naman daw niya kailanman napuntahan ang South Forbes Park. Pareho kayo na ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Kindly answer, use the microphone. Tama po, Tama po, sir. So maski ngayon, sa susunod na panahon, sa ibang pagkakataon, ganyan pa rin ang inyong magiging statement. Yes. Correct, Your Honor. O ngayon, Curly, it's your turn. Your Honor, okay lang po ba tanggalin nila yung face mask nila? Kasi sa totoo lang po, talagang hindi ko sila naaalala kahit sa panaginip ko na naginip ako ng It's not for you to bangungot. identify them, it's for them to identify you. No? Your Honor, wala po kasi ang maalalang transaction at saka That's your nakapas. option to deny. What we are establishing here is the fact that there are two witnesses present here under oath na sinasabing nagpunta ka doon at nine-name drop mo, totoo man o hindi, si Speaker Romualdez na siya nagmamay-ari, bagong may-ari noong number 30 Tamarind Street sa South Forbes. Sabi pa ng mga whistleblower, isang law firm ang kasama para sa eviction nila. Yan ang Ocampo, Manalo, Valdez and Lim Law Firm. Corina, ang lumalabas na managing partner ng firm na ito ay si Attorney Manix Manalo na fraternity brother ni Romualdez sa Upsilon Sigma Phi. Siya rin ang lumalabas na pangulo ng Prime Media Holdings na iniuugnay din kay Romualdez. Sabi ng mga whistleblower, ang Golden Pheasant Holdings Corporation ang nakapag-acquire ng nasabing house and lot na ang major stockholder ay si Jose Paras. Sa pagsasaliksik natin, si Paras ay fraternity brother din ni Romualdez sa Upsilon na dati na ring nagtrabaho sa dalawang kumpanya ni Romualdez, kabilang dito ang Benguet Corporation. Una nang sinabi ni Lacson na pampronta si Discaya sa nasabing pagkuha ng property na kalaunay itinanggi ni Romualdez. Corina, ang 30 Tamarind Street ang naunang address na sinabi ni dating Congressman Zaldico kung saan naghatid daw siya ng pera para sa kickback umano ng kapwa kongresista. Corina, sumulpot na rin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pagdinig na siyang binigyang linaw itong mali-mali umanong grid coordinates ng flood control projects at siya
yung itinuring na nagsumite umano ng wrong data sa Malacanang na nagdulot ng confusion doon nga sa exact location ng mga proyekto. Ito raw kasi yung ginamit sa sumbong sa Pangulo website at kalaunay na diskubre na inaccurate pala ang mga ito dahil may mga proyekto raw na existing pala pero dahil nga doon sa mali-maling coordinates ay nagmistulang guni-guni. Paliwanag ni Bonoan, nanggaling daw ito sa opisina ni late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral at si Cabral ay nooy nakatoka sa infra projects ng ahensya at dagdag ni Bonoan, nagkaroon umano ng limited time para sa kanila na suriin itong mga impormasyon ng proyekto at yung na-provide daw sa Malacanang ay initial coordinates kung ituring at iba pa ito doon sa actual site. At sa huling monitoring, hindi pa matukoy kung ano yung possible motive doon nga sa nasabing mali-maling coordinates. At matatandaang bumalik si Bonoan dito sa Pilipinas matapos ang ilang linggong pananatili sa US dahil sa eye operation ng kanyang asawa. At anya natatakot daw kasi siyang makontempt o mahaina ng warrant of arrest kaya pinili niyang dumalo sa Senate Blue Ribbon Probe ngayong araw. Corina. Hana, ilang tanong lang. Kanina, parang nagbago yung address. So napunta na tayo sa 30 Tamarind. Ayon doon sa dalawang testigo na lumantad. Una, sabi noong inaakusahan si Curly Discaya, bakit hindi ipakita yung muka? Pero hindi ba mayroon ding kasabihan sa batas na the accused has the right to confront his or her accusers? Ano nga ba ang sagot kanina noong abogado kung bakit may karapatan daw ang mga ito na huwag ilabas ang kanilang mga muka? Corina, ayon dun sa ating monitoring, tinanong din kasi si DOJ Prosecutor General Richard Fadulion patungkol dito para daw ma-verify ni Lacson kung tama ba na hindi ipakita itong mukha ng dalawang whistleblower na sina alias Joy at Maria. At yan daw ay dahil at this point, ang ine-establish pa lang naman kasi ng komite ay kilalanin itong mga whistleblower kung ito nga bang si Curly Discaya ay yung same individual that they saw in the South Forbes Park property which they mentioned noong 2024 na nag-uugnay nga kay Romualdez. Yun pa lang naman daw yung gustong i-establish ng komite kaya raw hindi dapat makita itong mabigyan ng permission itong si Curly Discaya na makita nga itong dalawang whistleblower. Corina. Siguro iba rin talaga ang kalakaran sa isang political exercise like this hearing at iba rin yung mga kailangan o pananagutan sa loob ng courtroom, talagang kaso na talaga. Tungkol naman dito kay Secretary Bonoan, naintindihan mo ba yung paliwanag niya tungkol doon sa mali-maling coordinates? Kasi pinapakinggan kong maigi. Parang ang haba ng sagot niya, medyo paikot-ikot. Ano ang punto sa mali-maling coordinates? Actually, Corina, we tried to simplify itong explanation, hindi lang ni Bonoan and also kundi yung DPWH din dahil apparently there are different variables kung tawagin or names ng mga coordinate na na-mention ng DPWH. Merong MYPS, etc. Pero to simplify it, itong MYPS na sinasabi nila, initial coordinate daw, nitong proposed project sa isang location. Ito yung ginagamit or tinatala raw ng DPWH sa initial or proposed budget. At kalaunan, pagdating daw ng GAA, which is yung the final budget version, sinasabi nila na napabago pa raw po itong mga coordinate na ito. Ayon niya na sa ating monitoring at sabi, magkaiba nga yung initial coordinates ng DPWH pagdating naman sa actual site dahil daw sa iba-ibang factor, kabilang yung environmental factor like posible kasing naiiba raw po yung sukat or lawak ng isang ilog, etc. At tinanong din actually ng mga senador kung ano bang pwedeng reform ng DPWH tungkol dito. Sabi ng mga DPWH Undersecretary kanina, isinusulong nila yung less human intervention para nga hindi na raw ito maulit and of course, itong patuloy na pag-iimbestiga doon sa mga proyektong hanggang ngayon ay itinatala pa rin kung substandard or ghost flood control projects na una na ngang naitala dahil doon sa mali-maling coordinates. Corina.
Ayun, okay. So mukhang nagisa ng husto si DPWH former Secretary Manuel Bonoan ni Senator Win Gatchalian. Ang balita kong nangyari kanina ay hindi makapaniwala ang ilang mga senador na hindi alam ni Secretary Bonoan ang nangyayari sa ilalim ng kanyang sariling opisina tungkol dito sa mga COA at saka yung pagsabwat umano sa ilan sa mga DPWH engineer. Ano ang paghuhusga ng ilang pang mga senador? Corina, actually, almost all of them had the same sentiment na itong mga paliwanag ni Bonoan ay mahina umano na wala siyang kinalaman dito nga sa alleged kickback scheme sa DPWH because it's impossible that you were in your stint for a few years at hindi raw siya aware doon sa mga kickback o payola na natatanggap ng mga dating DPWH officials sa ilalim ng kanyang termino. At he remained firm na wala siyang allocable dahil una na nga kasing lumitaw din yung pangalan niya sa so-called Cabral Files umano kung saan meron din siyang mga proyekto kung saan kung tawagin before I wish list at sabi niya wala raw siyang anumang allocable sa 2025 national budget pero so far we've yet to see kung ano ang balak ng komite dito kay Bonoan at kasi so far consistent yung kanyang statement na wala raw siyang kinalaman dahil nga pinagkatiwalaan niya itong mga dating DPWH officials sa ilalim ng kanyang pamumuno. Corina. At bukod kay Ginoong Bonoan, sino-sino pa hana ang mga lumitaw sa pagdinig? Corina, karamihan sa mga sumulpot ngayong araw ay yung mga flood control figure na una ng nilitaw o isiniwalat ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na di umano ay sangkot sa kickback scheme. Una na dyan, of course, si Bonoan. Pangalawa ay si Maynard Ngu na dati ay nagtatrabaho sa palasyo pero kalaunay bumaba rin sa pwesto sa gitna ng flood control scandal dahil siya raw umano yung nag-uugnay kay dating Senate President at ngayon Senator Cheese Escudero dito nga sa flood control kickback scheme. Sabi niya meron na raw ongoing defamation case. Ito nga si Maynard Ngu laban kay Bernardo kaya ang nagawa niya lang ay mariing pagpapasinungaling dito sa claims ni Bernardo na siya ay sangkot sa flood control scandal. At sumunod naman dyan ay si dating DepEd Undersecretary Trigiv Olivar na nag-resign din sa gitna ng mga issue na ito at sinabing hindi niya raw alam kung paano nasangkot or nadarag itong pangalan niya sa pagtanggap umano ng kickback on behalf of DepEd Secretary Sonny Angara. At sabi niya nakakaapekto raw ito sa buhay niya at sa kanyang pamilya dahil nga biglaan daw at hindi naman daw niya nakausap or nakatransact itong si Bernardo pagdating sa mga proyekto at nung tinanong siya kung kilala ba niya itong si yung bata ni Bernardo na si Henry Alcantara, sabi niya he only met him once dahil daw po sa isang education project or pagpapatayo ng isang gusali sa Bulacan. Meron din tayong mga iba pang resource person na sa ating huling monitoring ay hindi pa nagsasalita. Yan ay si Representative Leandro Leviste na aasahan nating magsasalita tungkol sa Cabral Files at itong si Carliñap Villa na aide ni dating Senador Nancy Binay na ngayon Makati City Mayor din at di umano'y nakatransact ni Bernardo pagdating sa flood control scandal. Balik sa'yo, Corina. Okay, so hihintay na lang natin siguro ang susunod. Kailan ang susunod na pagdinig at magbabalik pa rin ba itong mga personalidad na ito, Hana? Dahil parang puro mga blanket denials, just for today's session. Mauulit ba ulit ang kanilang paglabas dito? Corina, so far wala pang confirmed na date kung kailan ang susunod na Senate Blue Ribbon hearing pero
We're definitely expecting na magkakaroon ng isa pang hearing dahil nga since hindi sumipot yung pagkakabanggit mo kanina, hindi sumipot itong si dating Congressman Zaldico and si witness Orly Guteza, nahainan na sila ng show cause order at sa susunod na pagdinig kapag if they failed to attend the hearing despite the show cause order, pwede na silang mahainan ng arrest warrant ng Senate Blue Ribbon Committee at mapunta under Senate custody. So isa yan sa mga dapat nating abangan sa susunod na Blue Ribbon hearing. Corina. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula rin dito sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.